Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Maron. Ngayong araw na ito pag-uusapan natin mga nagpakalat ng fake news patungkol po kay Vice President Sara Duterte. Walang iba kung hindi itong salot sa ating bayan na aktivistang si Teddy Casino. Ito na nga, pag-usapan natin yan ha. At bago natin pag-usapan yan, panoorin muna natin ng news at tingnan ninyo kung anong klaseng aberya ang pinakalat nitong salot sa bayan na ito na si Teddy Casino. Panoorin! Pasok! Hiniling ni Vice President Sara Duterte na maimbestigahan ang isang viral video kung saan nabanggit siya bilang dahilan ng pagsasara ng Commonwealth Avenue. Itinanggi niya ring dumaan siya roon kaya umaksyon na ang Quezon City Ayaw! Police. Umaksyon na! Nakatutok si Ian Cruz. Sa video na ito na kumalat online kahapon, nakaharang sa westbound lane ng Commonwealth Avenue ang... Alam mo, isa lang yung wish ko dito ha. Isa lang talaga yung wish ko dito. Alam mo ko ano? Ang wish ko dito, sana yung nag-video, nagpakita. Kasi pahiya siya eh. Di ba? Pahiya ho yung nag-video eh. Sana nagpakita man lang ano? Di ba? Magpakita man lang. Sana. Ewan ko ba dito? mobile car ng QCPD. Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Saglit lang po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara. Dadaan lang po. Dadaan lang. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kokros si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Ang lalaking kausap ng pulis, Parang kaboses ni Kernel Lebria. pero hindi po siya yan. Kaya nga kung sino man yung nagpakalat ng fake news na yan, di ba? Di pahiya ka. Buti hindi ka nagpakita ng mukha. Di sana sikat na sikat ka ngayon sa kapalpakan mo. Sunog na sunog ka ngayon, di ba? Wala eh. sinabi pa ang nakuhang impormasyon sa mga nakahintong motorista. Si VP Sara tatawid. Nagmamagaling ako! Wala pang impormasyon Nagmamagaling sa ako! nakuha ng video. Nagmamagaling Pero ako! sabi ng Office of the Vice President sa isang pahayag kahapon na walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa insidente sa kumalat na video. Mahina daw yung audio. Totoo ba mahina yung audio? Patay na lang natin. Tigil na lang natin to. Mahina naman pala eh. Ayoko na. Tigil na lang natin to. Mahina naman pala eh. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo naman eh. Mahina ang audio ng video. Patay na natin to. Sabi nung iba mahina eh. Ano ba talaga? Ginagalit nyo ko eh. Malakas ang boses ko. Eto, mahina na boses ko. Eto, okay na ba to? Okay na ba yan? Masyado kayo eh. Niloloko nyo ko eh. Sige. Tuloy, Banat Bay. Sumulat ang Vice Presidente kay QCPD Director Brigadier General Enrico Maranan kaugnay sa viral video. Iginiit ng Vice na hindi siya kailanman nag-request ng assistance sa QCPD para ihinto ang trapiko sa Commonwealth Avenue para sa kanyang convoy. Hindi lang daw nakakalito ang mga sinasabi sa video, kundi maling-mali talaga. Kinokondena raw ni Duterte ang anumang hakbang na nakakaantala sa pang-araw-araw na buhay at kapakanan ng mamamayan. Dapat daw imbestigahan ng QCPD ang insidente at papanagutin ang mga responsable sa kanilang aksyon. At itama ang maling impormasyon at isapubliko ang tunay na dahilan ng road closure kasama ang pagkakakilanlan ng VIP. Humiling din siya ng public apology mula sa pulis sa video at sa QCPD Director. Humingi na ng paumanhin ang QCPD. Humihingi po kami ng paumanhin sa pagkakasangkot po ng OBP. We would like to assure the public na hindi po convoy ni VP Sara ang dumaan. At ganun din po sa mga motorista, humihingi po kami sa abalang na idulot nito. Nirelieve na rin sa pwesto at pinagpapaliwanag ang dalawang pulis sa video na sila Executive Master Sergeants Verdo Pantoliano at Ariel Barong. Sinikap naming makapanemang dalawa sa Police Station 14 pero wala sila roon. Pero sabi ng istasyon sa isang statement, nag-ugat ang insidente raw sa pagkalito at lapse in judgment ng pulis na nagmamando ng trapiko noon. Nag-overreact daw si Pantoliano. Alam mo, sa totoo lang, pasensya na, pero sa totoo lang, mukhang doon sa pulis, mukha naman pong mukha lang naman pong nagkaroon lang na miscommunication. Sa tingin ko lang, although na-relieve yung dalawang pulis, dahil alam mo, nakakalungkot nga yung mga pulis natin, hindi ho sila
minsan cellphone ang nila ginagamit nila di ba? Hindi ho sila gumagamit ng radyo, wala hong provided ang gobyerno na radyo. Sa totoo lang, more on ang pinoprovide lang ng gobyerno yung uniforme nila, ewan ko nga. Pero sa totoo lang, ang talaga nagpakalat ng fake news dyan, walang iba kung hindi yung walang niyang nagbibideo na overreact. Alam mo yung, si Bibi Sara! Alam mong may motibo di ba? Alam mong may motibo yung mama na siraan si BP Sara kasi hindi man lang niya binerify. Siguro ang talagang sabi nung mga nandun, kasi maingay dyan syempre. Tapos cellphone lang. VIP tayo, VIP. Tapos sabi nung pulis, ay BP, ganun. Yung pala VIP. Diba? So miscommunication lang talaga yung pulis. Kaya hindi ho talaga sila may kasalanan yan. Although, merong kapiraso, siyempre, nagkaroon ng miscommunication. Kaya nga, narilib na ho yung dalawang pulis. Pero ang talagang may kasalanan dyan yung OA na nagbibideo na yan. OA masyado GBP tayo! Gumaganon-ganon pa, sarap sampalin sa totoo lang. Sabi ko bilang tanda ng kortesiya at seguridad dahil VP raw ang maling pagkarinig sa daraan noon. Pero sa kanilang tala, walang engagement sa lugar si VP Sara Duterte. Nag-iimbestiga pa raw ang QCPD kung sino ang VIP at kung sino. Wow! May ba ganun-ganon pa Wow! Alam mo, maswerte lang tong animal na ito. Hindi siya nakita sa video. Napakaswerte mo, sabi ko sa'yo. Kung nagpakita ka sa video, sikat ka na ngayon. Sino kaya nag-video nito? Yan ang abangan natin. Vice President Sara Duterte, pag nalaman nyo kung sino yung nag-upload ng video, i-post nyo, ipaskil natin lahat, Hindi, kasi masyadong OA Bibi, dadaw! Ganun OA! Nagsabi sa mga pulis na may i-assist silang VIP. Ano nga ba ang courtesy sa mga opisyal sa mga lansangan? Wala namang tayong definitive rule dito sa MMDA pero nag-e-extend tayo ng courtesy lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo dahil may security concerns yan. Even ang kaap, pag may mga dumadating na heads of states, ang Pangulo, binibigyan po yan ng priority na makaland. Noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, binawal pa ang wangwang sa kalsada. Naks naman, pinasok nyo pa talaga yan. Pero sa bagay, nawala nga naman yung wangwang nun. Anyway, pero sa akin, ito lang sana lang sa akin, medyo kasi, totoo naman, kailangan din naman ng mga certain personality ng ganyan for their safety. At usually, hindi naman yan pinapara ahead of time. Yung ahead of time, malayo pa lang, pinapara na hindi ho. Kaya meron din naman sa part ng kapulisan na nag-overreact din. Na malayo pa lang pinigilan na yung traffic. Usually hindi naman po. Kahit nung si Pangulong Duterte, hindi naman no pinapara malayo pa lang. Pagpadaan na yun, pinapara na. Marami ng convoy yan. May nauuna. Doon, yung nauunang mga sasakyan, yun ang papara. Hindi ho yung mga pulis na nasa kalsada o MMDA, hindi ho yun ang pumapara. So nagkaroon talaga ng maybe overreact nung pulis na nandun. Pero ang talagang pinakawalang yan, yung nagbibideo at yung nagpakalat ng video na si Teddy Casino. Panoorin nyo mamaya, papanood ko sa inyo ano pa dahilan yan. Magpapalusot pa yung animal na yan Sa ilalim ng PD96 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, tanging ang mga opisyal na sasakyan ng AFP, PNP, NBI, fire departments at ambulansya ang maaring gumamit ng wangwang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatulong. Eto kasi talaga nagpakalat niyan. Yan siya. Si Teddy Casino, yan ang tweet niya. Umabot ng 2.9 million. Sinarado, isa sa pinakabising kalsada sa bansa dahil tatawid isang VIP. Grabe naman yan. Sent to me by an ex-military. Paka-epal. Siya ho talaga nagpakalat ho niyang video na yan without even verifying kung totoo. Diba? Sabi nito, sabi ni Boss Dada, gusto kasi ni Teddy Casino na maging next Mangkanor ba yun? Sorry, Joma pala, kala ko Mangkanor. Di ba? Masyadong epal Panoorin ninyo yung interview ni Teddy Fake News Casino.
sa isang radyo at pakinggan ninyo kung paano niya pa binigyan ng justification yung kanyang pagpapakalat ng fake news. Sir, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Lakay Deo. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Ayan, namamalengke daw po kayo? Oo, wala na tayong pag-unang Kumusta ang presyo ng bilihin eh? Gusto yata ma-appoint sa Department of Trade and Industry, ha? Tinamaan tayo ng inflation, Lakay. Kumusta ang presyo ng mga bilihin eh? Ikaw pala ay namamalengke, Congressman. Oo, papasok pa lang ako ng palengke. Papasok So, pa hindi ko lang. alam kung tumaas ba o bumaba ngayong araw. Akala ko, Pero matagal, ilang weeks na talagang mabigat yung akala ko araw-araw, linggo-linggo namamalengke ka. Ayan. Anyway, Congressman Teddy, bago yung pamamalengke na yan, lumalabas po ang pangalan po. Kayo daw po ang nagpapakalat, kaya nag-viral itong issue kay Vice President Inday na Sana sinundan mo, Deo, sana sinabi, kayo po pala yung nagpakalat ng fake news. Dapat ganun ang tanong. Di ba? Dapat diretsuhan. Kayo pala yung nagpakalat ng fake news. Kung ako mag-i-interview dyan, diretsuhan ko talagang tatanungin eh. itinigil daw ang traffic dyan sa Commonwealth dahil dadaan po ang VP. Binibinay niyo ba si Vice President? Yun! Mga ganung klaseng bitaw ang gusto ko. Binibinay nyo ba si BP? Nayari ka dun. Binibinay nyo ba? Inday, Congressman? Actually, Lakay, yung video na yan, mukhang kumakalat na yan bago ko pa pinost sa aking Twitter. Wow! Kumakalat na yan bago ko pa pinost. Pinakita ko na nga dito. Dahil sa pag-share mo, umabot ng 2.9 million, ikaw talaga nagpakalat niyan. Aminin mo na, Teddy Casino, isa kang peddler. Fake news peddler. Naku po, patay tayo dyan. Huwag ka na magpalusot. Ganun ba? Okay. Parang yung palusot mo, kung kayo ba ay sumusuporta sa mga rebelde, parang ganun ang palusot mo eh. Di ba? Ako yan sa isang Viber, may nagpadala sa akin sa Viber. And then nakita ko rin yan, may isang Facebook post tungkol dyan. Oo. So, Ibig bang sabihin nun, nagpadala lang ng Viber tsaka Facebook, hindi mo na kagad i-verify bago mo i-share? Uy, fake news pala kayo. Asa na Rappler? Asa na Verifiles? Di ba? Kung talagang kayo naninindigan sa katotohanan, Rappler and Verifiles, naku po, mayayari Facebook natin to. Kung kayo talaga yung naninindigan, di sana, pagka si Teddy Casino nagpakalat din yan, o di isitahin nyo rin. Di ba? Kasi fake news yan, mantakin mo, shinare mo, hindi mo man lang alam kung sino talaga. before ko sinare, mukhang may nag-share ng marami. Ano ngayon? It doesn't mean na totoo pagka marami nag-share. Palpak ka. Yan ang totoo, Teddy, kasi yung palpak ka. Sabit ka, wag ka na magpalusot. Dami mo pang palusot eh. Para kasi libayan. Daming palusot sa buhay, talo na. Papalag pa. Iiyak pa, game pa, victim pa. Ako rin, pinadalan din ako eh. Oo. Tingnan mo, sabi niya, ako din, pinadalan ako, pero di ko naman pinos. Paya ka, no? Medyo, lang to, si Deo Makalma ba to? Siya, mukhang simple lang bumanat eh. Ako nga, pinadalan din eh. Pero di ko naman sinare. Binerify ko muna eh. Ikaw, share ka na share eh. Oo. So, alam mo naman yung ganyan mga issue Lakay, talagang iinit ang ulo mo eh. Iinit ang ulo mo na sa fake news? Hindi, alam mo kung bakit. Ito, makinig kayo. Ang lakas nito mga to, itong mga aktivistang makakaliwang salot ng sa lipunan. Ang lakas niyan dati makapuna kay Mocha. Ang lakas niya makapuna ng fake news, porket against sa kanila yung pinopost, fake news na. Ngayon, kayo, fake news. Ayaw nyo pang aminin. Fake news na fake news yan. Mantakin nyo. Style nyo, bulok. Sa tindi ng traffic natin ngayon, Go. and then mapapalitaan mo, biro mo, Commonwealth Avenue, isasara dahil may dadaang VIP. So, at
parang damang-dama mo yung galit nung kumuha ng video eh. Kung napanood mo ha. Opo. Parang ang kilala nyo eh. Di nyo ba kilala yon, sir? Baka naman tauhan nyo yun. Inutos lang para mabinay talaga si BP Duterte. Yung alam mo yon, yung frustration. So sinare ko, sabi ko, pambihira naman na yung Commonwealth isasara para sa isang VIP. Ang laka-laka ng Commonwealth. Oo. Siyempre, di ko naman pinangalanan sino yung VIP dahil nandun na mismo sa video. Police na mismo naggrabe, saka yung nag-video. Ang punto dito, kasi yan ang palusot niya eh. Alam ko na style mo, bulok. Alam mo yon. Ang palusot mo, may VIP daw? Question mark. Di ba? May VIP daw? Nadadaan, tas sinara. O, sino ba yung nasa video? Ano ba sinasabi nung nasa video? Alam mo, halatang halata yung style nila eh. Kasi may lusot siya. Pagka nagkaroon ng demandahan ng pagpapakalat ng fake news, may lusot siya. Ano lusot niya? Hindi naman niya pinangalanan kung sino. Ano pa palusot niya? Shinare lang naman niya at tinanong lang naman niya. Question mark. Palusot niya yan. Yan ang palusot nila eh. Hindi ko naman pinangalanan. Di ba? Pambihira. Pinangalanan doon sa video eh. Tapos i-shinare mo. Ibig sabihin, it's like saying, you agree dun sa taong nagsasabing si BP Sara Duterte yun. Porket, alam mo, ito tanong ko lang sa'yo, Teddy Casino, bakit? Ito lang tanong ko lang, bakit ba galit na galit kay BP Sara Duterte? Dahil ba si BP Sara Duterte galit na galit sa mga NPA? Hindi, ako nagtatanong lang ako bakit ba galit na galit kayo kay BP Sara Duterte? Dahil po ba si BP Sara Duterte ay galit na galit sa mga NPA? Ako nagtatanong lang tanong lang din yun Wala ako sinabing NPA kayo. Tinatanong ko lang kung galit ba kayo kay BP Sara Duterte. At dahil si BP Sara Duterte ay galit na galit sa NPA. Bakit ba kayo galit na galit? Sa bagay, sabi nga ni BP Sara Duterte, ano sabi niya? Ang galit sa paglaban sa confidential funds na ginagamit laban sa mga rebelding NPA ay, kalaban ng bayan. Di ba? Ano kayang masasabi nitong Teddy Fake News Casino, So self-explanatory naman yung video. Siguro ayan, sinabi mo na nga self-explanatory yung video. Pero shinare mo. Di para mo na rin talagang sinabing si BP Sara Duterte yung nandun. Di ba? Halimbawa lang. Kunwari lang kunwari. Halimbawa lang. Meron nag-video. Tapos binidyo niya may mga NPA. Tapos biglang nagtanong nung video, sino ba yung isang yung may hawak ng armas? Halimbawa lang. Tapos may sumagot sa likod, si Teddy Casino yun. Talaga si Teddy Casino yun? Hindi nakikita, di ba? Hindi nakikita, tas shinare. Si Teddy Casino yun? Naku, nandun na pala siya sa bundok kasama ng NPA. Kunwari may nag-video ganon. Assuming may nag-video lang ng ganon. Tapos, i-shinare ko. Ano ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun, wala akong pananagutan na sinabi ko na NPA din kayo? Tama, mali. Tapos sasabihin ko, totoo kaya? Question mark. Nang isang aktivista ay NPA pala? Question mark. Tama, mali. Di ba? Wag nyo kaming ululin. Kung nauulol ninyo yung mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa Twitter, na mga millennial dyan, na mga aktivistang kulang sa aruga. Hindi, totoo, alam mo yung mga... Makinig kayo mabuti Yung mga nasa Twitter, hoy, kayong mga naka-X dyan. X talaga X na sila ngayon Yung mga X dyan sa Twitter,
kayong mga aktivista dyan, sa totoo lang, kulang lang naman kayo sa pagmamahal. Kulang lang kayo sa aruga. Ha? Wala lang nagmamahal sa inyo, kaya kayo tumatakbo dun sa bundok. Kasi doon, niloloko kayo na mamahalin kayo. Tapos yung pala, gagahasain kayo nung iba dun. Naku. Yari na naman tong video ko to. Alam mo, tigil niyo yung mga ano nyo ha, mga pagiging kulang nyo sa aruga. Kasi diyan kayo tinitake advantage ng mga rebelde. Oo. Hindi kaya nga ako ito, masasabi ko sa inyo, mga magulang, minsan kayo rin na may problema eh. Sa totoo lang ha, kaya yung mga anak niyo napapariwara. Yung mga anak ninyo napupunta sa bundok. Kasi naghahanap sila ng belongingness, naghahanap sila ng pagmamahal na hindi nyo mabigay kasi kayong dalawang mag-asawa, nag-aaway. O, ano pa, nagsisingilan sa vlog. Ay! Ano yun? Ano yung bad? Ano na naman chismis yung banat bay? O yung nagsusumbatan sa vlog, ganun? Diba? Maniwala kayo sa akin, isa yan sa mga root cause kung bakit ang mga anak ninyo na nare-recruit na dedengoy ng mga aktivista. Kasi kayo, hindi nyo maalagaan. Nag-aaway kayo, yung si lalaki may kabit. Si babae may kalandian. Oh, di ba? Tapos biglang dadalhin sa social media yung awayan. Oh, tapos magsisingilan ngayon. Patanggal mo yung video ko, pinagkakakitaan mo. English speaking yun. Diba? Tapos malalaman ng anak niyo yan. Siyempre, itong anak mo naman, masasaktan. Wala na. Sasabihin, walang pagmamahal sa pamilya. Yun, maghahanap na ng aktivista. Eh, yung mga aktivista, di ba? Alam mo naman yan, ang galimang bola ng mga animal na yan eh. Hindi totoo, yung mga yung mga aktivista na yan, ang expert niyan, kaya nga, di ba, naalala nyo? Di ba, nung kinikwento nung na-interview namin, ang kinukuha nila magaganda at pogi. Kaya nga nila ako kinukuha. Hindi totoo, kinukuha talaga nila mga pogi tsaka magaganda. Kasi nga, para makarecruit pa. Alam mo, style, kaya hindi nyo napansin bakit nasa UP? Ha? Alam nyo ba't nasa UP? Doon sila nagre-recruit. Kasi sa UP, may mga dorm-dorm dyan. Okay? Tapos, since noon ngayon kasi medyo hindi na daw eh. Kasi ngayon daw, mga mayayaman na daw nakakapasok dyan. Kasi nung unang panahon, yung mga matatalinong tulad lang namin, ang nakakapasok dyan. Ikaw na naman, Banat Bay. Hindi totoo po. Yung mga matatalino lang na, di ba yung mga pumapasa ng upkat, usually, yan ang talaga nilulook forward ng bawat kolehiyo, mga kolehiyong bawat high school. Nilulook forward nila yun sa mga probinsya, yung mga upkat, di ba? Tapos pag nakapasa, luluwas na sila dito, wala yung pamilya nila, pag-aaralin yung anak nila, pag-apaaral ng anak nila, syempre malungkot yan dito. O yun. Diyan na, kakaibiganin na ng mga aktivista yan. Tapos kesyo, alam mo yon, para sabihin may saysay ang buhay mo, kailangan magkaroon ka ng purpose. Hindi, alam mo, walang masama sa sa ganyang klaseng tawag natin, masasabi nating ginagamit ng ilang mga aktivista yung magkaroon ka ng purpose sa buhay. Kaya lang, ginagamit nila sa mali. Sasabihin nila, ang purpose mo sa buhay, ipaglaban ng mga mahihirap. Yan, sisimulan niya. Ipaglaban ng tuition fee. Libre na nga, pinaglalaban nyo pa. Yung mga ganyan eh. Ipaglaban ng karapatan ng ganyan. So, i-feeling mo talaga, ikaw, dahil, para magkaroon ng saysay ang aking buhay, ipaglalabang ko. Eh, sa totoo lang, walang saysay yung buhay mo. Kasi walang nagmamahal sa'yo. Hindi, walang biro. Kung may nagmamahal sa'yo, kung may pamilya kang mahal ka, at kung pamilya mo ay mahal mo, yun ang pinaka-purpose mo sa buhay. Ang ibigay at ibalik sa magulang mo ang binigay nila sa iyong buhay. Yan ang pinaka-main purpose mo sa buhay na ito. Hindi yung Makinig kayo ha, kayong mga kabataan, makinig kayo mga kabataan ha,
Ipaglalaban mo bayan mo, pamilya mo nga, hindi po pinaglaban. Anong gago nyo naman? Bago mo ipaglaban ang bayan mo, ipaglaban mo pamilya mo. Ilabas mo sa kahirapan. Iangat mo buhay ng pamilya mo, hindi yung buhay na may buhay pinakikialaman mo. Tama, mali. Ang sarap dunggulin ng mga taga-Yuping. O, Makiba ka. Kamusta pamilya mo? Ewan ko. Makiba ka. Kamusta tatay nanay mo? Ewan ko, nag-aaway sila. Gago ka pala eh. Ipaglaban mo muna yung pamilya mo bago mo ipaglaban yung bayan mo. Dami yung daldal dyan eh. Mga taga-Yuping ano eh. Well, di paglaban ko bayan ko. Kamusta pamilya mo? Bahala sila. Bahala sila. Mga ungas. O, tuloy natin. Teddy Casino! Pero dahil medyo madami-dami yung aking followers, mukhang marami ang kumuha mula dun sa account, sa post ko. Palusot ka. Kaya nga, Teddy Casino, sabi niya kasi, porket maraming nag-ano sa followers ko, ganyan-ganyan, kaya maraming kumuha. Iyon na nga eh. Therefore, be responsible. Di ba? Manood ka ng Spider-Man. Oh, maging responsible ka. Kung marami na palang followers, huwag ka magpakalat ng fake news. Pambira ka, oh. I-hashtag nyo nga dyan. Hashtag Teddy Fake News Casino. Ha? Sabi ko sa'yo, pupuruhan kita dito. Ang lakas yung makabatikos nun. Ngayon, fake news ka, puro ka palusot. Di ba? Palusot ka ng palusot dyan. Actually, kumakalat na siya sa mga Viber groups at saka nasa Facebook na siya even before natin. Okay, tamo kesyo kumakalat na daw. Paiba-iba statement niya eh. Siguro kaya namin mention ang pangalan ninyo, Congressman Teddy, dahil ang Makabayan na Black na grupo ninyo, katulad ni Congresswoman Brosas, panay ang question, lalo sa issue ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at DepEd, baka i-connect dito, baka sabihin binibinay ba nila ang Vice President? Obvious yan! Napaka-obvious! Di na dapat tinatanong yan. Hindi, alam mo, sa totoo lang, lagpasan na natin yung ano na yan. Obvious naman itong mga makakaliwa na ito. Takot na takot. Walang biro. Alam nyo, pansinin ninyo, bakit hindi sila masyadong pumupuna sa presidente? Bakit? Yung presidente kasi natin ngayon, hindi ho ganun ka-strong pagdating sa laban sa mga makakaliwa at saka sa mga rebelde. Hindi ganun ka-strong. Iba ang focus ng ating Pangulo ngayon. Unlike yung si Pangulong Duterte, ay grabe yung focus dun sa mga makakaliwa at saka sa mga supporter ng mga rebelde. At, di ba, lalo na yung pagdating po dito sa, kasi alam nyo, history ninyo, i-google nyo history ni BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, isa sa mga gustong magpatanggal ng itong Makabayan Black sa Kamara. I-google ninyo. Tapos siya rin yung talagang kumukontra laban sa mga rebelde dyan sa Davao. Talagang si Pangulong Duterte, kung natatakot na sila kay Pangulong Duterte dahil mas strong si Pangulong Duterte sa NPA, mas grabe ho si BP Sara Duterte. Talagang siya, pag siya ang nasa mayor ng Davao noon, talagang niyayari itong mga NPA na ito. Kaya definitely, ayaw na ayaw ito na Makabayan Black. Bakit kaya? Tanong lang yun. Kung galit na galit si Vice President Sara Duterte sa mga NPA, bakit kaya galit na galit ito Makabayan Black kay BP Sara? Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Ang dahilan? Di ba? Alam na this. Tanong lang yun. Di ba? Sabi ikulong dapat ang pasimuno nagpakalat ng fake news. Actually, may lusot sila eh. Alam mo merong ginamitan to ng ng technique. Technique na malupit. Bakit kanyo?
hindi nagpakita talaga yung taong na nandoon na nagbibideo. Hindi siya nagpakita. Di ba? Pangalawa, hindi na nagpakita saan nang galing yung impormasyon na dadaan si BP. Di ba? Sinong nag-message doon na dadaan si BP? Dapat talagang, tama yung sinabi ni BP Sara Duterte, dapat alamin kung sino ang nagpakalat niyan. Tuntunin talaga kung sino yung ugat niyan. Bakit may ganong klaseng... Kasi, alam nyo, that's unusual. Unusual po yung paparahin, malayo pa lang. Hindi mo... Kasi ewan ko sa inyo, ang dami nyo siguro nakitang ganyan. Na kahit nga si Presidente Duterte, hindi ho niya pinapara, malayo pa lang paparahin mo na yung kalsada. Hindi. May nauunang convoy yan ng mga pulis, tsaka papara yon, tsaka dadaan ng presidente. May ano yan, may hagad dyan na nauuna. Paglagpas, uuna na naman. Tapos ganoon. Hindi yung malayo pa lang paparahin mo na tapos wala man lang hagad na nauna. There is something. Talagang ginimikan yan, ginawa niya ng abirya talaga. Tapos naka-ready yung nagbibideo. Pagka-upload yung nagbibideo, biglang etong si Teddy Casino, shiner. Alam na eh. Alam mo, Teddy Fake News Casino, style nyo bulok. Yung totoo lang, style nyo bulok. Kaya wala nangyayari sa inyo, akala ninyo, kung wala pa siguro social media, maano nyo yan. Pero ngayon na may social media, style nyo bulok. Yan ang totoo. Style ninyo bulok. O, eto, pag-usapan naman natin. Yung kahapong naantalang pag-uusapan natin. Alam ko gustong-gusto nyo to eh. Si Libayan, oh, 'di ba? Favorite nyo to eh. Oh. Actually, pag may mga namimit sa akin ngayon, tawa sila ng tawa kung ano na babatiin ako. Uy, Banat Bay, oh, kumusta na si Libayan ha? Durog na durog mo si Libayan ha? Ginaganon. Sabi ko, bakit? Di naman ha? Ito ha, kasi daw, etong si Libayan, no, ito, papakita natin. Kahapon, ayan. Ayan o yung mga videos niya. Ha? Tungkol doon sa isang video na inilabas ng Raffy Tulfo in action. Nakalimang video siya. Pag pinanood nyo yan, lahat yan, halimbawa itong, I will not wish death even to my worst enemy. Diyan, para na ho siyang iiyak. Talagang nagpapaawang sobrang-sobra. As in, nakala mo, naawa nga ako eh. Alam mo, sa totoo lang nadala ko nung acting niya. Nadala talaga ako sa acting niya. Ang arte-arte niya. Oh. Tapos, noong una, 38,000 views lang. Ngayon, ginamit niya namang ako, tsaka si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Tapos, sa dulo lang niya babanggitin. At ang sinabi lang niya, sa dulo ha, sinabi lang niya sa dulo, demanda daw siya ni Remulla itong tatlong vlogger na si Banat by Coach Oli, Boss Dada. Tapos sabay, ang na makatulog ay hindi tulog. Ganoon. Biglang ending na, biglang kinat. Sa madaling salita, ginamit lang kami. At ang haba-haba niyang lintik na video na yan, wala pang 1 minuto yung discussion tungkol sa amin. Pero kami ang title, clickbait na clickbait, halatang halata. Ha? Wala namang problema doon. Sa akin, wala naman akong pakialam sa kanya eh. Kaya lang, ang akin lang, yung drama mo, tigil mo na. Hindi pa ho nagtapos doon. May sumunod na naman. Anong yung sumunod? Ebidensya daw na binabantaan siya ni Tulfo yung mga comment section. Ang ebidensya niya na binabantaan siya ni Tulfo ay galing sa comment section. Pero inattribute niya yung pagbabanta galing kay Tulfo. Alam mo, no wonder talaga itong maman to naoolat sa kaso eh. Bantakin mo, magpipresenta ka ng ebidensya sa korte. Anong ebidensya mo? Kwento ni Mang Tomas, kwento ni Mang Kanor, kwento ni ano. Okay, ano ebidensya mo? Ni Aling Nene, kinuwento niya, pinatay ni ganito si ganito. Ha? Yung ebidensya mo? Si Dakoy-Koy, sabi ni Dakoy-Koy. Ha? So puro kwento lang, comment lang, yun lang ebidensya mo? Abogado ito ah. Saka nakakita na abogado kumukuha ng ebidensya
sa comment section. Di ba? Mantakin mo, kukuha siya ng ebidensya na binantaan daw siya ni Tulfo. Saan niya kinuha? Evidence sa comment section. Grabe. Ibang level ka, Brad. Ang tarok talaga ng pag-iisip mo. Hindi ako nagtatanong lang talaga ako, Atty. Libayan. Kung ano man ang vitamins mo, itigil mo na. Kung ano man yan tinitake mo na vitamins, hindi maganda na idudulot sa inyan. Kukuha ka ng ebidensya, comment section. Wow! So kunwari may mag-comment sa iyo. Oh, 'di ba? Kunwari lang dun sa live mo. May nag-comment ng libelous tungkol sa akin. Halimbawa lang. Okay, kunwari lang libelous. Jowa ko kunwari si Ivana. Libelous yun Hindi totoo yun eh. 'Di ba? Tapos may mag-comment sa iyo. Sasabihin ko ba? O itong si Libayan pinagkakalat na jowa ko si Ivana. Oh, bakit? Ano ebidensya mo? Sa comment section. Did you see? Nakita mo yung logic? Libayan? Pwede ba kitang sabihan na ako nilalibel mo because of doon sa mga comment section? May gali. Anong klaseng abogado ito? Saan kaya ito? Alam mo, ewan ko, sabi niya University of Baguio daw siya. University of Baguio. Kung ganyan ang... Naku, wag naman sana. Ako naniniwala ako hindi lahat ng estudyante nyo ganyan. Hindi, kung tama si Diego Lati kung sabi niya, tapos may nanunood pa dyan. Oo, naniniwala pa siya. Sinasamba nga nila yan eh. Oo, kulang na lang nila dilaan ng puwit niyang paulit-ulit eh. O, tingnan mo dito sa video na to Pag in-upload na naman to sa Facebook, may magko-comment na naman mga walang muka dyan. Basahin nyo sa comment section. May nagko-comment na naman dyan ng mga walang muka. Mga bata nung scammer. Diba? Ewan ko ba kung anong napupulot nyo sa atay nito. O, sumunod pa. Hindi pa siya natapos. May pang-apat pang video. Post et wish. Magandang galawan ng Rapi Tulfo. Paulit-ulit lang naman. Oh. Pang-5, bakit may babanta sa taong nagtatama sa'yo? Uy, hindi ka nagtatama. Yung mga sinasabi mo puro sablay. Wag kang assuming na tama ka. Alam mo, tama ka sa mga kabobo mo, yung mga followers mo, tama ka sa kanila. Pero sa karamihan ng mga nanonood talaga, yung may talagang pag-iisip, lalong-lalo na yung mga abogado, mga matatalino, maling-mali ka. Ikaw lang nagsasabi ng tama ka. Sino nagko-confirm na nagsasabing tama ka? Sige nga, yung mga followers mo, nauto-uto. Paano naging tama yun? May tama, yun, pwede pa. Pero yung ikaw, tama ka sa pagkukorek kay Tulfo? Naku po. Ikaw lang naniniwala sa sarili mo eh. Tsaka yung ilang 2,000, 3,000 nanonood sa'yo. Yun lang, kayo lang. Di ba? Ewan ko nga eh. Oh, tapos eto papapanood ko sa inyo kung bakit maliho yung sinasabing may death threat. Mali. YouTube, mga audiobook parang libro pero nagsasalita lang siya kaya madaling ma-absorb. May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya mo na Sen. Hindi, kaya mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. Ayan So, ano daw yung pagtaob? Hindi naman sinabing may magtataob sa kanya. Anong death? Pambira. Bobo rin talaga ng mga nagsasabing. Wala naman sinasabi si Rapi Tulfo na siya ho ay itataob.
Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi ni Rapi Tulfo, baka sa sama ng loob, dahil galit na galit siya, bitter na bitter siya, baka biglang bumulagta na. Baka biglang tumaob na. Maybe the word is wrong kasi sa pagtaob, sinasabi ng isang abogado, parang itinutumba. Hindi ho yun. Ang linaw dyan kaya tumaob kasi masama na yung loob niya. At sasabog na siya sa sama ng loob. Sa madaling salita, high blood na din siya. Mag-high blood na siya. Kaya aatakihin na siya, kaya matataob siya. Pero wala siyang sinabing, dahil may magtataob sa kanya o itataob siya, kaya siya tataob. Walang ganun. Ang sinasabi, dahil sa galit na galit siya, sasabog na yung damdamin niya. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. Oh. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Ayan na sinasabi niya, baka sumabog na sa puso. Dahil galit na galit. Kasi tama naman yan Alam nyo mga kaibigan, tandaan nyo ho ito ha. Kaya nga wag na wag kayong magtatanim ng galit sa kapwa. Wag. Kasi pag nagtanim ka ng galit sa kapwa, ano ba akala mo yung kapwa mo apektado? Hindi. Ikaw ang apektado. Hindi ho yung inaaway mo. Kasi yung inaaway mo, walang pakialam sa iyo yun. Ikaw na nagtatanim sa puso mo ng galit. Kaya nga sa totoo lang, matuto tayong mag-move on sa buhay. Ang taong bitter, tulad niyan, si Libayan, napupuno yan dito ng stress. Pag bitter ka, napupuno yan. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Huwag kang matutulog nang may galit sa puso. Sinabi pa doon, huwag mong bibigyan ng foothold ang demonyo pag galit ka. I-release mo yan. Dapat ipapasa Diyos mo pag masama ang loob mo. Kasi nga, yan ay spiritual, physical, na pag ikaw ay nagtanim dyan, sasabog ka, tataob ka talaga. Yun ang sinasabi ni Tulfo. Wala naman siyang sinasabing, babalaan kita, tataob ka. Walang ganun. Diba? Wala hong ganun, natataob ka. Kung hindi dahil sumama ang loob mo. Dahil pinuno mo ng galit. Kaya wag ko kayo magkakaroon ng galit sa puso. Lalo na sa mga ex nyo. Hindi, ako, walang biro. Sabi nga nila, always remember this. Sa buhay, you have to learn how to forgive people. Why? Do yourself a favor. Forgive people. Kasi pag ikaw nagtanim ng galit, nagtanim ka ng bitter sa ex mo, o sa nanloko sa'yo, sa nanggo sa'yo, o nang iwan sa'yo, o nanloko sa'yo, pag nag-iwan ka ng sama ng loob dyan, maiipon yan. Pag naipon yan, one day sasabog yan. It's either sa sarili mo, o di kaya doon sa bago mong pamilya. Tandaan niyo yan. Kasi, pag iniwan mo yan dito, ang sama ng loob, pag tinanim mo sa puso yan, tumutubo yan. Hindi, walang biro ho. As in, yan, parang halaman yan na pag tinanim mo, akala mo natatago mo siya. Di ba? Parang ganun ang seed. Di ba? Parang isisiksik mo sa lupa, akala mo natago mo na. Tapos eventually, lalabas din siya. Kasi nga, tinanim mo Tapos dinidiligan mo pa ng luha. Taray. Totoo naman, di ba? Ang sama ng loob, parang seed yan. Yung luha mo, yung galit mo, yung sipon mo, uhog mo, yan ang nag-nourish doon sa seed na yon at eventually lalabas yan. It's either lumabas sa'yo, sumabog ka, o di kaya isabog mo yan sa bago mong karelasyon. Ilalabas mo. Kaya nga ang hirap magkaroon ng relasyon na hindi, yung sino ho dito nagkaroon na ng relasyon sa taong hindi pa naka-move on? Lalim nun, brad. Dr. Love. Dr. Love. Totoo. Ang hirap magkaroon ng relasyon sa ganun, yung hindi pa naka-let go ng ex niya. Bakit? Mayat maya. Iisipin niya, ikaw yung ex niya.
Maya't maya, iisipin niya na ginagawa mo rin yung ginawa ng ex niya. Ang hirap niyan, Brad. Oh. Yung ang daming baggage sa buhay. Pag mga ganyang marami kang baggage sa buhay, yari ka. Kaya nga, bakit ko kanyo nasabi? Kasi yun yung sinasabi ni Rapi Tulfo na pag merong puot, galit na galit, makatumaob ka dyan. Asan nun ang pagbabanta? Explain mo nga, Atty. Claire at Atty. Libayan. Yan ha, pinangalanan ko na kayo. Paki-explain nga doon, asan yung pagbabanta doon? Yung sinasabi at pinapaliwanag lang ni Senator Rapi Tulfo na pag naipon niyang galit na yan, sasabog ka. At maaari kang tumaob. O kung meron man, on this part, I do not agree on Senator Rapi Tulfo. On the part na sinasabing death threat yan, hindi ako naniniwala na death threat yan. That is foolishness. Pero doon sa part na sinabi ni Senator Rapi Tulfo, papadalan kita ng bulaklak. Yan, medyo hindi ako agree doon. Kasi parang may part doon na pagiging insensitive. Diba? Pero gayon pa man, wala naman po siyang sinabi na binantaan niya o nagpahaging siya. Eh, mas meron pa nga yung iba mga nagko-comment sa akin. Ang dami kong ganyan eh. Ikaw susunod. Ikaw na ganyan. Totoo, ang dami kong ganyan. Yun ang pagbabanta. Pero yung sabihin sa'yo na, yung galit na galit ka, sasabog yan. Naku po, walang pagbabanta doon. Paki-explain nga. Atakihin. Kaya yan, atakihin. Sa puso yan eh. Man, handa magpadala ng bulaklak. Yan lang sa part na yan na, ako naman, handa ako magpadala ng bulaklak. Medyo... joke man, pero maybe it's a wrong joke. Diba? It's a bad joke. Diba? Anyway. Basta tayo, Sen, lang tayo. We will do things in a... Sa bagay, kumita nga naman kung... pakita natin uli sabihin mo na, yan, kuha ko nung isang araw pa yan So ngayon siguro, mga 50,000 na siguro yung iba dyan. May kumita na yan, 5,000. Hindi ano lang yun na estimate lang. Di ba? Di malamang kumita na siya dyan. Kaya nga pansinin niyo dito umiiyak siya dyan. Dito umiiyak din siya dyan. Dito umiiyak siya dyan. Dito umiiyak na rin siya. Doon sa panlima niyang video, yung pinakataas sa kaliwa, naka-smile na siya. Bakit? Malamang, nakita niya na yung revenue. Di ba? Estimate revenue ng mga video niya. Naka-smile na siya. Di ba? Di ba yan? Style mo, bulok. Wag mo kaming itulad sa mga kabobo mong mga followers. Hindi mo kami mauto. Mantakin mo isang isang live lang ni Senator Rapi, nakalima ka. Ang birang buhay ireo. Di ba? Isipin mo na lang ako, kunwari, isang topic ko, ikaw, pare-pareho, lahat ng live mo, sa isang araw na live mo, ginawan ko ng 5 video. Anong tawag mo doon? Sabi ni Diego Latigo, ginatasan. Yun, ako. Baka mamaya kunin na ebidensya yan ni Libayan. Sasabihin niya, si Banat Bay, sinabi, ginatasan ko daw. Hindi ako nagsabi, si Diego Latigo. Kukuha ka na naman ng ebidensya mula sa comment. Lupit mo talaga, Libayan. Ibang level yung atay mo. Yung atay mo talaga, sagad. Di ba? Gigil sa fans ni Idol Rapi para makakuha ng views. Ay, correct kayo dyan. Ako, kasi siyempre, kunwari, idol mo si Rapi Tulfo, di ba? Pag nakita mong pangalan, ako, binatan yung idol ko. Papanoorin ka niyan. Di ba? Titingnan niya kung ano. Alam mo naman, ang mga tao ngayon, marami sa mga tao, hate views yung pinanunood di ba? Kaya, ayan, isang halimbawa niyan. Isang topic, 5 videos. Palakpakan. Ay, nako. Next. Tayo. Ito. Malupit ito. Alam mo, nung napakinggan ko to, Mami Nelda and Melanie's Vlog, shout out.
host banat by and new follower mo. Hello po, Mami Nelda and Melanie's Vlog. New follower, welcome to the jungle. Okay, maraming salamat po, attorney. Sa ibang issue naman po, ano yan? contempt charges ang naghihintay sa 3 vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay sa isang veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Ngayon? Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi ni Remulla, binabastos nila ang korte. Sa kasalukuyang patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor Chief. Attorney, alam naman po natin na may kasabihang ignorance of the law excuses no one. Gayunpaman, ano po ang pwedeng maging defense? Mali naman yung pag-quote mo, ate. Alam naman natin, ignorance of the law excuses no one. Sandali lang, te, ha. For your information, mali ho ata yung pag-quote mo ng ganon. Kasi una-una, hindi ho kami ignorant. Hindi naman niya sinasabing direkta na kami ignorante. Kaya lang yung application ng sinasabi niya, parang sinasabi niya hindi namin alam. Una-una, hindi ho ako tanga. Sa tingin mo, bago namin in-interview yung mama, hindi kami nagtanong sa mga abogado? Sa tingin mo, si Bantag hindi rin siya nagtanong sa abogado niya? Alam mo, matagal na yan. Ito, first time ko lang sasabihin sa inyo, matagal ng plano yan. Interviewin si Bantag. Before pa. Ngayon, tinanong muna namin sa mga abogado. Tinanong muna namin sa ilang piskal. Tinanong muna namin ng lahat ng consequences na mangyayari. Kung meron bang basihan, meron bang jurisprudence na nakulong dahil in-interview ang isang may warrant. Tinanong po muna namin yan. Ano kala mo naman sa amin? Basta-basta lang na banateros. Nasa media ho kami. Pinaalam mo namin yan even sa aming kumpanyang pinagtatrabauhan at binibigyan ng content, ang remate at ang saksi ngayon. Hindi ho kami didiskarte ng ganyan nang wala lang. So that's not ignorance of the law. I think mas ignorant pa ho yung mamayang ipapakita ko sa inyo. Ha? Bakit to? Kasi una-una hindi mo man lang, pasensya na girl ha kung medyo napupuna kita dito. Hindi ko naisin na punahin ka dito, pero na hindi mo man lang ni-research kung sino-sino yung 3 vlogger na yon. Diba ho? Kaya nga yung iba, ang tanga-tanga lang, vlogger lang ang iniisip nila. Kami ho'y nagsusulat at nagbibigay ho kami ng content sa remate at saka sa saksi ngayon. So hindi ho lamang po kami vlogger na basta-basta kung iniisip nyo. Kasi minsan hindi ho nagre-research. Papatunayan ko sa inyo ha, bakit hindi sila nagre-research. Panoorin nyo ito. Ng 3 vloggers na ito, attorney. Hindi ko masyadong nag-fluctuate yung yung pakiulit mo nga yung portion na yun. Okay po, attorney. Contempt charges po, attorney, ang naghihintay sa 3 vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid, attorney. Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi patuloy ang sabi ni SOJ attorney na ignorance or pagbabastos ang ginagawa nila sa korte at patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor Chief. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers na ito dahil alam naman po natin the ignorance of the law excuses no one, attorney. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers? Inulit niya pa. Halatang binasa lang script. Na naglabas ng interview kaugnay po kay former Bucor Chief Gerald Bantag. Wala akong nakikitang masama doon sa interview. Ano ba namang masama doon? Hindi naman yata sila, yung ba ay, ano ba yung interview? Yung ba by telephone? In-upload po sa YouTube at Ano daw ba interview? By telephone? In-upload po sa YouTube. Wow, what an answer. attorney. Pero ano ba siya? Nagpakita ba na kausap nila? O in-interview lang sa sa telepono? I think kausap po, attorney. Ate, ating nasa SMNI,
Eto, konting payo lang. Next time, bago ka pumasok sa isang issue, mag-research ka, Google mo muna. Ha? Pasensya na, tinatanong ka, saan ba? In-interview. Ang sagot mo, in-interview ata. Pag may binigay na script sa'yo, i-google mo, tanungin mo, alamin mo kung ano yun. Kasi napaka-importante niyan. Yung issue na yan, whether it's personal or via Zoom. It's so relevant to the point na kung pinersonal naming in-interview si Bantag, possible na mademanda kami. Possible talaga. Kasi nga, nalaman namin kung saan at hindi namin sinabi. Posible yun. Eh, ang problema via Zoom. So, that is so very relevant to the issue na sana bago mo tinanong, inalam mo. Looks like she didn't even see the interview. Yun na nga eh. Kaya nga minsan may mga... Sana ako, eto komento ko lang sa mga nagsasalitang media. Minsan, alamin nyo naman yung background. Hindi yung basta lang kayo makabalita. Balita kayo ng balita, hindi nyo alam yung background. Minsan nadadaig pa kayo ng mga social media. At least yung social media, alam nila eh. Kung via Zoom ba o via o personal ba, ano ba yan? Mambira. Buti na lang tama yung sagot ni Attorney Panelo eh. Walang klarong impormasyon doon. Yes. Oh, walang klarong impormasyon doon, di mo alam? Ano ba naman yung i-google mo? Bantag, banat ba? Coach Oli. Nakaka-stress ka, ate. Well, sa akin kung binigyan lang nila ng daan para ma-interview yung si DG Bantag, wala sa akin. I don't think na nagkaroon ng paglabag sa batas. Dahil po sa fact na wanted po siya for murder charges against kay Percy Lapid, ito po ba ay may legal implications po, attorney? I don't think so. Unless na they can prove na mga kasama nila yan sa doon sa krimen na... Secretary Panelo, paki-orient po yung inyong partner, ha? Sana makarating sa inyo to. Paki-orient yung partner niyo bago kayo tanungin, alamin lahat ng background kasi napaka-importante niyang tanong na yan eh. Napaka-importante ng tanong na yan sa isasagot nyo, whether it's personal o via Zoom. Buti na lang talaga hindi kayo nagkamali eh sa sagot eh. Kasi kung nagkamali kayo, mapapahiya pa kayo dahil sa mali ng kasamahan ninyo. Ay buti sinabi nyo wala namang klaro kung magkasama sila eh, di ba? Buti ganun eh. Nilablag kay DG Bantag. Pero kung in-interview lang, baka gusto lang magpahayag. Di ba yung mga periodista, mga vloggers, ay nakaka-interview naman ang mga nakademanda. Unless na nasa kulungan ka. Pag nasa kulungan ka na, ay talagang hindi ka na po pwede dahil meron mga... Sabi dito, ang gulong kausap dito. Ignorance of the law excuses no one. Question lang. Banat ba? Are you ignorance of the law? Anong tanong yun? Are you no offense lang. What's the law said? Ignorance of the law excuse no one. That's the law said. Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Anong pautot yan? Ignorance of the law excuses no one. Question lang. Banat ba? Are you ignorance of the law? No offense lang ha. What the law said? Ignorance of the law excuses no one. That's the law. Ewan ko sa inyo. Itulog nyo na yan, sir. regulasyon sa loob ng kulungan. Okay, maraming salamat po, attorney. So, klaruhin lang po natin, sa tingin nyo po, meron pong mabigat na depensa ito pong mga Inulit pa niya, no? vloggers na ito. I think so. Ay, naku si ate. Ano nangyari sa'yo, te? Journalist ka ba talaga? Nasa TV ka pa man din, nasa radio ka. Next time, alamin mo muna. Dapat alam mo nga kung in-interview. Ewan ko sa'yo, te. Tanong mo na lang sa mga boss mo. Hindi naman ako naiinis sa kanya, ha. Kaya lang, ignorance of the research excuses no one. Okay, ignorance of the topic
Excuses no one, ate. Yun yun perfect dun eh. Excuses of, ignorance of the topic, excuses no one. Pag hindi mo alam yung topic, wag mo na i-discuss. Kasi mamamali ka talaga eh. Pasensya ka na, te, love you. May love you. Ang taray, may labing nagaganap. Ay, nako. Anyway, eto. Inaprubahan na ang resolusyon na magpapatigil sa anumang uri ng paniningil sa mga transport vehicle na daraan sa locally funded roads sa Metro Manila. Agad daw itong ipatutupad bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na isuspindi ang pass-through fees na nakasaad sa Executive Order No. 41. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, bawas kita man ito sa mga LGU, pabor naman daw ito sa mga mamamayan. Posible daw kasing mapababa nito ang presyo ng mga bilihin. Balak namang amendahan ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang local government code na nagbibigay ng taxing power sa mga LGU. Napaglumaan na raw kasi ito at kailangan na ng bagong balangkas ng mga LGU para sa kasalukuyang sitwasyon. Ay, nako. Palakpakan natin. Sabi ko naman sa inyo, tayo ay patas. Pag tama ang ginagawa, pinapalakpakan natin. Pag mali ay binabanatan. Dahil po sa mabilis na aksyon nitong MMDA, ni Secretary Abalos at ng mga mayor na yung kanilang pinuno na si Zamora, at mabilis silang umaksyon sa utos ng ating Pangulo, palakpakan natin. Sa mga nagtatanong at nagtataka, hindi po si Banatbay katulad ng ibang mga vlogger na puna lang ng puna. Tayo po, pag may tamang ginawa ang isang politiko, isang government official at okay ang kanilang ginawa, at sila ho'y naglilingkod talaga sa bayan, ibig sabihin may ginawa silang paglilingkod sa ating mamamayan, pinapalakpakan po yan dito sa Banatbay Channel. Hindi po ako tulad ng iba na oppose lang ng oppose, parang mga aktivista. Hindi ho tayo ganun. Dahil sa mabilis yung, kasi alam nyo, napaka-importante ito. Ang daming pumuri dito sa part na to, sa utos ni Marcos na to, na yung kasi ang dami ho niyan. Hindi, ewan ko kung nakakadaan kayo ng mga ganyan. Yung mga naniningil-ningil, parang sa inyo ba to? Sa gobyerno ito, ba't kayo singil na singil? Iritang-irita ako sa mga ganun eh. Oo, talagang iritang-irita ako sa mga ganun na naniningil sila, pati mga security guard. Paano kayo, tol? May toll gate to? May toll gate? At least ngayon, mawawala na ho yun, yung pagsisingil-singil na yun, sa lalong-lalo na ho sa mga delivery van, delivery grab, mga nag-deliver ng pagkain, malaking bagay ho yun. Dahil pag nawala ho yun, sabi nga ni Mayor Zamora, lumiit man ang kita ng kanilang mga local government, mga mamamayan naman na makikinabang. Kaya palakpakan natin yan. That's a good move from the President at from some secretary and mayor at saka itong si MMDA, dahil maganda po yung ginawa nila. Dahil dyan, kayo ay dapat pasalamatan. Salamat po, sir, mga ma'am. Anyway, ito pa. Ito naman, ewan ko kung kailan magbabago. Hindi, although wala talaga Sabi talaga itong... Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, hindi pampribadong sasakyan ang EDSA busway. Pero paulit-ulit pa rin ang mga pasaway. Ayan tuloy, mahigit 80 motorista ang tinikitan kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Baka pwede patawarin nyo na kami. Ngayon lang hindi na ako mauuli, please. Ngayon lang po. Magandang umaga po. Hayang operation po sa Department of Transportation. Yun na nga po, hindi ko rin po alam kasi dahil sa sobrang sikita ng daan natin, wala na kami madaanan. Lisensya na lang po, ma'am. Nagmamakaawang senior citizen na ito nang sorpresang mahuli ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic. Pumasok kasi siya sa EDSA busway sa Malibay, Pasay. Kwento ng driver, maghatid siya ng mga apo sa eskwelahan at nagbabaka sakaling dumaan sa busway kahit bawal dito ang mga pribadong sasakyan. Huwag niyo na ako tikita, please. Para mabilis na po, ma'am. Unfair po yan sa mga hinuli namin. Pero hindi siya umubra at tinikitan pa rin siya ng I-Act. Ang taxi driver naman ito, iginigit na pwede rin siyang dumaan sa busway dahil public transport din naman daw siya. Dapat pwede kami dito, public utility kami. Dati wala naman yan Ang ilang motorista naman aminadong mga palusot ng mga kababayan natin. Public utility din kami.
Dati naman wala yan eh. Ang lupit talaga ng mga kababayan natin, no? Mali sila. Ano naman kasalanan ko na kasi medyo ano po dun sir, traffic tapos may susunduin ako. Umabot sa 88 pribadong sasakyan at provincial buses ang tinikitan ng IAC. Alam mo ang problema kasi dito, ito talaga problema dyan eh. Oh, huli ng huli, magkano lang naman yung, wala pa, di ba 1,000 lang yan na ano? Hindi naman sa nilalang ko yung 1,000 pero maliit lang yon kung ikaw ay talaga nagmamadali at kailangan mong hindi naman sila lagi nagbabantay dyan. Di ba? Ako talaga, gusto nyo masolusyonan to, taasan ninyo. Hindi lang taasan, gawin yung 5,000, tapos kumpiskado ang lisensya. Tingnan ko kung may dumaan pa dyan. Ang problema kasi sa batas natin, walang pangil. Yung totoo sana, ako, kaya lang kasi may kokontra na naman dyan. May magsasabi na naman anti-poor yan, anti-poor. Mga abnormal na congressman natin, tsaka mga senador natin. Pasensya na yung mga abnormal na congressman natin, mga senador natin na magsasabing anti-poor yan. Kaya walang sumusunod sa Pilipinas kasi ang dali ng batas eh. Ang dali lang, magkano 1,000? Oh, at least nawala na ako sa traffic, di naubos ang gasolina ko. Naatid ko pa yung pasahero ko. Di ba? Sa kanila, ganun na lang eh. Pambira, oh. Gawin mo 5,000 yan, o kaya 10,000 tapos kumpiskado lisensya. Hindi ka makakapagpaneho ng 1 buwan, ganun. Pustahan tayo, wala nang dadaan dyan. Baka kahit ipis, umiwas na dyan eh. Hindi kasi alam nyo kung bakit. Ang problema ho dyan, hindi lamang po yung mga nahuhuli. Ang problema dyan, yung nahaharangan ng mga bus. Kaya nga sila na andyan eh, para mabilis. Para yung transportation ng mga pampublikong mananakay na napeperwisyo dahil sa mga lintik na yan, sana nakadaan na sila ng mabilis. Anong gagawin nila? Mag-aangkas na lang ako. Diba? Bakit? Mas mabilis. Kesa naman dito, mamaya meron na namang operasyon tong mga, kesa na matuwa yung mga pasahero sa bus, mabibwisit lang sila sa operasyon ng IATF, diba? Dahil mapeperwisyo yung lakad nila. Tingnan nyo, may isang magsasalita dito, matalino. Kahit ang sasakyan ng media, hindi nakaligtas. Sa dami ng mga tinakitan, naantala ang biyahe ng mga city bus na dumaraan sa busway. Galit tuloy ang mga pasahero. Late na ako kasi ang pasok ko alas 8. Ang problema, maraming mga nakakotsing bumapasok dito. Sabi ko sa inyo mga kalbo, matatalino eh. Totoo! Matulad ko. Di ba? Joke lang joke lang Hindi, kasi totoo eh. Malilate siya sa trabaho niya. Bakit? Babayaran daw ba yung trabaho niya, yung pagliging late niya? Dahil sa mga gunggong na dumadaan dyan. Disiplina, dapat nga. Kaya nga tinawag na bus lane kasi para lang sa bus lane from the word bus eh. So, oo nga naman. Pag sinabi bang bus lane, taxi yun? Sabi niya, taxi lane din to eh. Kasi utility kaya public utility din to eh. Kaya nga bus lane eh. Dapat kasi, tamo ko, late dahil sa kanila. So babayaran ba nila yung oras na malilate ko? Yan! Ipaglaban mo! Paulit-ulit ang paalala ng IAC. Bukod sa city buses, ang pwede lang dumaan sa busway. Hindi, ako sana may gawin na paraan yung IAC. IATF tuloy. IAC pala, sorry, not IATF. IAC. Sana, siguro, ewan ko kung anong gagawin yan. Patabihin siguro. Kasi, o kaya, basagin na lang siguro yung salamin. Di ba? Pagka dumaan, hindi na kunin yung lisensya, basagin na lang yung side mirror, ganun. Dahil meron ka side mirror, alis! Hindi, kasi kawawa naman yun. Isipin nyo ilan niya nahuli, haharang yan sa bus lane. Mga marked vehicle ng PNP, AFP, ambulansya, truck ng bumbero, at iba pang emergency vehicle. Babala ng IAC. Bukod sa matitiketan, magkakademerit. Alam mo, araw-araw yan, pinapanood ko kay Gadget Addict eh. Kasi tuwan-tuwa ako sa mga dahilan ng mga dumadaan dyan eh. Yung mga nagmamadali, dyan lang ako. Kamot ulo. At tapos naghahabulan pa yan. Walang biro, naghahabulan pa sila talaga. Kawawa nga yung mga MMDA, sa totoo lang nakakaawa ang trabaho ng MMDA
tinatakbuhan sila ng mga nagmumotor. Yung mga kotse, hindi na makakatakbo yan. Although meron pa rin unti. Pero yung mga nagmumotor, talagang tinatakasan sila. Kulang talaga, sipain yung motor para ano eh. Kaya lang, sigurado ako, tatakbo na naman yun sa congressman. Sasabihin na naman ng congressman, anti-poor yan. Alam mo, okay sa... Hindi, wag ko na nga magitin yan. Kaya lang kasi, alam mo mga kababayan, hindi din naman tama yun eh. Yung kinukonsinti yung mga kababayan nating sumusuway. Diba? Wag naman ganun. Ang lisensya ng driver nalalabag. Bawat huli sa mga pribadong sasakyan ay katumbas ng 5 points demerit, habang 10 demerit points naman sa mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Oras na umabot na sa 40 points ang demerit, hindi na makakapagre-renew ng lisensya ang driver. Wala yung 40. Dapat agad-agad na kunin na lisensya tapos alis na kayo, ganun. Hindi, alam mo, para mapabilis eh, gawa sana ng batas. LTO, baka naman pwedeng gumawa kayo ng batas. Pwede na siguro sa administrative order yan eh. Pagka dumaan sa busway, kunin lisensya, alis na sila kaagad. Ganun. Asa lisensya mo? Akin na, lisensya. Alis na. Magkita na lang tayo sa LTO, ganun. Para wala ni sulat-sulat. Eh, minsan, ang tagal-tagal pa magsulat. Sana nga kung pwede, scan lang, tapos na eh. O, scan, pak, ganun. Kaya lang, wala eh. Di kunin na lang lisensya, tapos kunin nyo na lang to sa LTO. Sa main, tapos, di ba? Bakit pa kailangan pirma-pirmahan? Wag nang pirma-pirmahan, kunin na lang lisensya para alis na agad yung sasakyan. Baka naman pwede LTO, ganun na lang para bumilis-bilis. Wala nang kuha-kuha ng ano. Anyway, pwede naman nilang i-claim kasi magdala lang sila ng ibang valid ID, i-claim nila yung lisensya nila, tas doon na sila sisingilin. Tapos na ang usapan. Wala nang ano, wala nang sulat-sulat. Kasi kawawa sa sulat-sulat, alam mo ko sino? Yung mga pampublikong bus na kung saan ang daming nakasakay. Di ba? Kawawa naman sila. Eh, ang tigas ng ulo ng mga ilan eh. Talagang paulit-ulit pa yan eh. Meron pa nga ako nakita kay Gadget Addict. Hindi lang isang beses siya nahuli. Mga pangalawa na, pangatlong beses siya na nahuli doon. Hindi na nadalam. Hindi ko nga alam kung bakit siya hindi nadadala. Ano bang meron siya? Bakit mabilis? Kasi nga siguro dahil mababa yung penalty at hindi niya siguro alam yung demerit system. Kaya siguro paulit-ulit lang siya. Sana gawa na ng paraan. Paraan ng ng LTO yan para mabilisan. As in kumpiskado yung lisensya. 'Di ba? Kumpiskahin. Tapos, after 1 month, tsaka mo, para di siya makapagmaneho. Hindi kasi, baka sabihin, anti-poor, di ba? Kumpiskahin. Eh kung ayaw mo makumpiska, kunwari, pampubliko ka, trabaho mo, taxi, halimbawa, o kaya, kung ano man, ang trabaho mo, hindi sumunod ka. Ganun kasimple. Di ba? Eh, papalusot na naman tayo. Sabi, anti-poor yan eh, anti-poor. Anti-poor yan. Eto pa. Binalibag at kinuha ang kanyang cellphone. Reklamo yan ng isang delivery rider laban sa isang umano'y tauhan ng LTO na nakita ang paumano ng baril. Ang nahulikang na pagharang sa rider. Panoorin sa aking pagtutok. Huli sa cellphone video na ito, nakuha ng isang concerned citizen ang tila pagpigil ng delivery rider sa isang lalaki para hindi siya makapasok sa kanyang SUV. Ilang minuto pa lumipas, walang nagawa ang rider. Nakasakay ang lalaki at tuluyang umalis sa lugar. Ang delivery rider napaupo na lang sa kalsada at napaiyak. Binalibag at kinuha pala ng lalaki ang cellphone ng rider. Yung cellphone ni Kuya, binalibag niya. Ay, dapat habulin niyo yun, Kuya. Ang driver ng SUV, armado raw kaya hindi na tinangkang habulin pa ng rider. Matapos ang insidente, agad na dumulog sa PNP San Jose del Monte, Bulacan ang rider na si Raymond. Ang lalaking nakaalitan ni Raymond kinilala ng mga pulis na si Gregorio Glean. Nakumpirma ng San Jose del Monte Police na isang administrative aid ng Land Transportation Office o LTO, San Jose del Monte, Bulacan si Gregorio.
Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio. Paparinta mo yung baril, talagang matatakot. May threat din. At nito lamang, September 14, 2023, nagkaharap sina Raymond at Gregorio sa PNP, San Jose del Monte, Bulacan. Kalbo naman pala si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yung sinira ko yung Yun, hingi ng tawad. Dahil kay Libayan, dahil ayaw ni Libayan ng anti-road rage law, ayan, nagkasundo na sila. Tapos ang usapan. Ang saya-saya, di ba, ng buhay? Ang saya-saya ng buhay, di ba? Pagkatapos ng inagrabyado mo yung grab rider. LTO naman. Don't tell me, hindi nyo kayang tanggalan ng lisensya to. Yung iba na nagro-road rage, tinatanggalan nyo ng lisensya. Itong tauhan ninyo, pag hindi nyo to tinanggalan ng lisensya, wala kayong kwenta. LTO. Dapat magkaroon ng follow-up dito. Dapat pasikatin to si LTO Porket LTO siya, ang yabang. Dapat ito tanggalan ng lisensya ng LTO, pati baril tanggalan. Napakayabang nitong anong to? Kala mo kung sino Kaya feeling naman ako. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawain po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. Nagkaayos man ang dalawang panig pero hindi pa rin daw makalulusot sa kaso si Gregorio. Naku, sino kaya magpo-pwerso niyan? LTO! Hoy! Pag kayo hindi nyo tinanggal to sa trabaho, mga walang niya kayo. Tanggalin nyo to sa trabaho. Pati tanggalin nyo yung lisensya nitong animal na to. Mga kapuso, samahan nyo. Pambira. Yan yung mga dapat ina-actionan talaga ng LTO. Kawawa naman yung rider. Pagkatapos ganunin, sorry da. Sorry. Pambira, oo. LTO naman. Para kayong, kasi mantakin mo, kayo dapat ang enforcer, tapos ganyan. Parang iba dito, hindi mapakiusapan mag-like. Kanina pa sabi yung mga tao dito, 2,700 na nanonood. Hindi man lang umaabot ng like ng 1,000. Ano to? Nanonood lang? Ang dali-dali mag-like. Ano ba naman yon? Mahal natin ang bayan natin. Naniniwala ako kay Banat Bay. Naniniwala ako, mag-like lang, ayaw nyo. Wag puro salita. Ano, si Remulla? Biro lang po, Inaaway pati followers, Pati mga followers binabanatan. Kasi naman, kanina pa paulit-ulit yung mga moderator dito. Oy, mag-like naman kayo, libre lang yan. Hindi kayo nagla-like. Nood lang nanood. Mantakin mo 2,700 na nanonood, tas 1,000 like, ayaw pa? Tapos sasabihin nyo, para kami sa bayan. Kasangga mo kami, kasama mo kami, Banat Bay. Mag-like nga, ayaw nyo. Tapos kasangga. Pambira naman, Para hindi kayo mapakiusapan, Kailangan pa sinisigawan. Biro lang po, nagloloko lang ako, I love you all. Ganyan lang po talaga ako magmahal, naninigaw ako. No, totoo. Kaya nga ayoko magkaasawa Bakit? Pag nagmahal ako ng asawa, naninigaw ako. Hubad! Gano'n. Biro lang po. Joke lang po, joke lang. Naloloko lang ako, Ayan na, nagla-like na sila. I love you! Ganun ako magmahal ng tao. Naninigaw. Ganyan kasi pag nasarapan. Nasarapan talaga. Wag ganun. Ayan na, nagla-like na sila. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you very much. Anyway, grabe naman yung iba dyan. Talagang dapat. Wag ganun. Sama ng mga ugali nyo. Ako babala ko yan. Salamat po sa mga nagla-like. Thank you very much. Kasi actually hindi ko naman napapansin yan. Kung hindi lang pa ulit-ulit nagko-comment yung mga moderator natin. Nagalit na. Ba't ayaw nyo mag-like? Anyway,
Ayun, sana lang LTO naman, gawan nyo naman ng paraan yung mga tauhan nyo, kakaya naman kayo. Mantakin mo kayo. Di ba ang lakas-lakas ng loob ng LTO na magsabi do sa mga nagro-road rage? Meron ba nga silang pautot nasabi nila, mag-ano daw sila, magkakaroon sila ng sariling parang team na titingin sa road rage. Sabi ko, kung yung mga sarili nyong mga tauhan, di nyo matingnan. As ngayon, magsasabihin ninyo, magsasarili kayo na, ayusin nyo muna, tauhan nyo! Hoy! Ito pa, panoorin natin to, Ay, nako, sandali, saan na ba yan, ito? Hindi na iaapela ng ABS-CBN ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB kaugnay sa programang It's Showtime. Ayon sa ABS-CBN, tutuparin ng noontime show ang ipinataw na 12-day suspension na magsisimula sa October 14. Iginagalang ng ABS-CBN ang otoridad ng MTRCB. Pero naninindigan pa rin ng ABS-CBN na walang nilabag na batas ang naturang programa. Pinatawan ng MTRCB ng suspension ang It's Showtime kasunod ng mga reklamong natanggap umano ng MTRCB sa anila ay indecent o malaswang umanong ikinilos ng mga host sa isang segment na Isip Bata. Nauna itong inapela ng programa pero ibinasura ng MTRCB ang motion. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. Ayan, so hindi na po inapila ng Showtime yung kanilang pag-suspension sa kanila. Feeling ko ayaw na nila masilip yung sinabi ng isang senador na no work, no pay yung mga tauhan ng Showtime. Kaya tuloy, hindi na nila inapila sa Malacanang o di kaya sa mas mataas na hukuman yung pag-suspend sa kanila ng MTRCB. Kasi baka mabooking sila di ba? Antakin mo, malaman pa sa kanila na no work, no pay yung mga tauhan nila doon. Kawawa lalo sila, di ba? Kasi naman, Showtime, nadali na nga ABS-CBN dahil sa ganyang no work, no pay. Tapos pati kayo. Kawawa naman. Hindi ako nagsabi niyan, isang senador, tapos sinigunda ng MTRCB. Kaya, kung sa inyo Showtime, ayusin nyo na lang. Kasi, kaysa sa yung mga, alam mo naman, yung mga panatiko, akala naman, nagre-ratings yung Showtime. Pag tinignan mo yung, kasi nakikita ko yung ratings ng Itbulaga, ng TVJ, at saka ng Showtime. Ang layo na Showtime. Sayang lang ang pera sa paglagay sa TV. Maganda siguro mag-online na lang kayo. Baka may manood pa talaga sa inyo. Tama, mali, 'di ba? Hindi ako sa tingin ko lang Showtime para medyo naman mas maganda. Kasi kawawa naman mantakin mo. Ang tagal-tagal nyo na, dekada na kayo hanggang ngayon, no work, no pay pa daw yung empleyado nyo. Kawawa naman sila kung ganun. Di ba? Kawawa naman. Ito pa. Naku, ito. Mambihira ito. Ito si Pura Luca Vega, nakulong na siya. Pero huwag kayong mag-alala, kumita naman sila. Ba't gano'n? Anong kumita? Banat buy? Magkano lang yung piyansa? 70,000 ata. Pero nalikom nilang pera, 400,000. Di, magandang negosyo yun, hindi ko naman sinabing ginawa nilang negosyo yun. Pero sinasabi ko lang na kumita. Sobra-sobra yung nalikom na pera ni Pura Luca. Nakalikom na ng donasyon para pangpiyansa si Pura Luca Vega. Siya po ang drag artist na inaresto dahil sa viral na Ama Namin performance. Nagbabalik si Elaine Fulencio. Drug is not a crime. Ito ang iginiit ng ilang drug artists at supporters matapos arestuhin si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Luca Vega. Wala pang 24 na oras, nakalikom agad ng higit 400,000 pesos ang donation drive para makapagpiyansa ang drug artist. Sa isang ex-post ng drug den creator and director na si Rod Singh, nagpapasalamat siya sa mga tumulong para makalaya si Pura Luca Vega. Sobra pa raw yun kaya makakaluwas din ang ina ni Pagente papuntang Maynila.
Dinala kahapon sa MPD Station 3 ang drug artist dahil sa patong-patong nitong kaso sa immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows. Ito ay matapos maghain ng reklamo ang mga deboto ng Nazareno na Hijos del Nazareno. Sabi nito, pansamantalang pagkalaya lang naman po yan. Oo, wala naman ko sinabing lumaya na siya, hindi na siya guilty. Hindi ko sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, yung piyansa niya, I think 70,000 lang, pero nakalikom sila ng 420. So medyo kumita nga sila ng konti. Sobra-sobra, ika nga. Di ba? Kung makulong pa yan, ng tuloy-tuloy yan, baka magkaroon pa ng mas matinding fundraising. Di ba? Yun naman sinabi ko. Wala naman ko sinabing guilty siya. O kaya hindi na siya, nakalaya na sila ng tuluyan. Wala ko sinabi. At saka pag sinabi kong kumita, hindi naman ibig sabihin masama yun o nang scam sila. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, more than na kailanganin nila ng pampiyansa, ang laki ng kinita nila. Sa drug performance ng Ama Namin Remix noong Hulyo. Sa Facebook post ng grupo, nagpasalamat sila sa mga sumuporta sa pagsasampa ng kaso laban kay Vega. Anila, hindi papayag ang mga deboto na lapastanganin ang pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Sa panayam kay Pura Luca Vega kahapon, sinabi niyang nagulat siya sa inihaing warrant of arrest. Nagulat ka pa? Ha? Walang masama sa ginagawa ko. Halos ikatatwa, isuka ka na ng lahat eh. Ganun pa. Di nagulat daw siya. Sabi ko, nagulat ka? Kahit yung mga kapwa mo na lumalaban para sa inyo na ayaw nga sa ginawa mo, tas nagulat ka pa ngayon? Ano yung na-expect mo? Pabayaan ka lang? Ganon? Hindi, di ba? Lahat, kahit yung mga kaalyado niya sa kamera, isinuka yung niya ginawa niya, tapos sasabihin mo nagulat ako. Nagulat ako. Ganon? Tinawag pa niya itong unfair o hindi patas. It's unfair. We've been, handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Iwanan na yun nilabas. So it's kind of like a bit of a surprise. Pero alam mo, sa totoo lang, baka naman, hindi ko sinasabing gusto niya talaga to pero baka naman, mas gusto niya yung nangyari. Bakit? Sa totoo lang, piyansa lang yan eh. Don't tell me wala siyang 72,000 o 70 plus thousand para piyansahan. I mean, ito hinala ko lang naman. Opinion ko lang naman. Baka. I'm not sure. Okay? Baka pagkatapos ng interview, sige na, labas na ako. Para mas maganda yung optics ng interview, nandun ako sa loob ng kulungan, di ba? Pero pagtapos ng interview, labas na ako, ayan na yung piyansa ko. Hindi mo na inantay na magpiyansa bago interviewin. Sa bagay, mas maganda nga namang makuhanan siya ng media na nasa loob ng kulungan, mas nakakaawa, mas effective no marketing yun. Mali. Ganun ba ginawa nyo? Ako nagtatanong lang Luca. Hoy, Luca! Nagtatanong lang ako sa'yo kung talaga bang gano'n ang nakalaya ka rin ba kagad pagkatapos ng interview o baka naman sandali, nandiyan na yung media, pasok muna ako. Hindi, kasi pwede rin naman di ba? Pwede. Hindi ko, kaya nga tinatanong ko baka naman nakalaya na siya tapos nung dadating na yung media, sandali, pasok lang muna ako dito para interview mo ako sa loob. Pero actually nakapagpiyansa na ako. Kasi don't tell me 70 plus hindi ka nakapagpiyansa agad-agad. Usually hindi na pagkataskuhanan ng ganon-ganon, yung pag ganyan ka na, okay na yun, piyansa ka na kaagad. Di ba? Ay nako. Mga style Hindi ako nagtatanong lang naman ako, Luca, kung ano ba talaga nangyari dyan. Wala raw kasi siyang natanggap na sampinas sa 4 na magkakahiwalay na reklamo sa Maynila. So far, I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that the case was ongoing, patuloy na pinaninindigan ni Pura Luca Vega no art expression niya ang ginawang performance. Nakatakdang humarap sa hearing si Pura Luca Vega sa Manila RTC Branch 36.
Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng... Ay, nako. Anyway, tama nga naman yung ano... Ay. Ito kasi si Luca, ano eh. Iba talaga yung style niya. Actually, pag tinignan mo yung TikTok niyan, matagal na siyang nagpapapansin. Matagal niya nang ginagawa yan. Etong huli lang niya napansin ng mga tao, kaya masaya siya. Eh, ngayon, nakuha niya na yung gusto niya makuha. Mapansin siya ng taong bayan na siya ang pinakaluka. Hindi, siya ang pinaka... When I say pinakaluka, parang katulad ni Banat Bay. Si Banat Bay ang pinakabanat. Yan. Si Luka ang pinakaluka. Siya na yung pag sinabing drag queen, siya na ngayon. Diba? Yun yung ibig ko sabihin eh. Ha? Yun ang ibig ko sabihin. Siya na ang, pag sinabi mong epitome of drag queen, simbolo ng drag queen, siya na ngayon yun. Wala nang mag-hold ng kanyang pwesto kung hindi siya. Di ba? Kasi, isipin mo, lahat ginawa mo, makulong ka na. O, di, ikaw na talaga ang pinakaluka. Oh. Ay, nako. Oh, so, ito na yun. Oh, ito. Next. Ay, wala na. Ay, ito pala. YouTube. Ay, hindi. Napanood. Sorry. Na-play ko na pala yan. Mali. Okay na. Sige na. Maraming salamat. Palakpakan. Maraming salamat po muli. Magkita-kita huli tayo. By the way, congratulations pala kay General Palparan. Si General Palparan po ay tama po kayo. Nakalaya na po at siya ho ay acquitted sa kanyang kaso sa korte at siya ho ay ewan ko kung ano nang nangyari. Actually, sinusubukan natin through other friends na makontak si General Palparan para ma-interview kung ano ho ba ang siste doon sa. Kasi dati na ano namin yan, na-interview namin ni Mocha. Nahanap ko yung contact para ma-interview si General Palparan. Kasi alam nyo, si General Palparan, nung naalala ko, nung off camera, kinuwento niya sa amin kung papaano siya naging epektibo laban sa mga NPA. Kinuwento niya po yun. At ang sinabi niya is involvement ng community. Kasi when the community is involved, hindi ho na sila napupuntahan ng NPA. Pero pag ang community ay quote-unquote nabola na ng NPA, mahirap nang i-penetrate ng military. Kasi may tatamaan ng mga inosenteng tao. Kaya ang ginawa ni General Palparan noon, mismo yung community ang kanyang niligawan, kinausap, para tulungan sila na hindi papasukin yung mga NPA doon. Kaya siya naging matagumpay. Kaya lang, syempre, nabaligtad siya ng ilang mga aktivista. Alam niyo na mga aktivista, mga sinungaling yung mga yun. So, tama, sabi naman ito isa, pero acquitted niya, pero ang tagal niyang pinagdusahan. Pero at least, alam niyo, naintindihan ko yun, napakatagal nga naman ng kanyang pinagdusahan. Pero kahit papaano, malaking pasasalamat na rin po. Kasi itong mama na ito talagang nakipaglaban para, at alam nyo, yung mga militar ay malaki ang galang sa kanya. Malaki ang galang, respeto sa tao na ito dahil alam nilang magaling na tao to at talagang kakaiba itong tao to, masipag na tao to. Kaya that's really a good news. I hope, General Palparan, if you are watching or some of your friends are watching, I hope ma-interview ko po kayo at mapag-usapan lang natin ng bahagya ang inyong buhay, kung paano po yung nangyari noon at mas malalim pa nating mapag-usapan. Maraming salamat po ha. Oo, na-interview ni Mocha noon. Kasama ako noon nang interview si Mocha. Kasama po akong pumasok sa Bilibid noon nung panahon pa yan ni Pyle doon eh. Kaya napasok po namin yan at nakausap namin. Personal po kaming nakapunta doon para kausapin.
So, ayun. Maraming salamat po. Kita-kitso. Happy weekend. Huwag mong kakalimutan. Laging mahalin ang ating magulang, ang ating pamilya. At ito po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. At higit sa lahat po ang pagsilbihan at mahalin ng Diyos. Maraming salamat po. Pasok. Positionally, by God's grace, we love because He first loved us. Ano ba talaga ang tunay na pamantayan ng pag-ibig ng isang tao sa Diyos? There are a lot of people, especially online, they are professing, telling that they are really love God, and yet their actions do not match what they are saying. If you are this person, you are missing a lot. Hindi po malungkot at frustrating ang buhay ng isang Kristiyano. Dahil pag Kristiyano ka na, wala ka nang dapat patunayan. Kumpleto ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. At dapat nag-uumapaw yon. Ang tunay na sukatan ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi lang yung emotions. Hindi lang yung alam mo sa Biblia o kung paano ka tumayo sa katotohanan. Pero kung paano mo mahalin yung mga tao sa paligid mo. And don't miss that out.